is binabanggit dito, siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang panantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. So, mga kapatid, kapag natural disasters ay ito po ay hindi kayang gawin ng tao. Magagawa ng tao ito kapag pinuputol niya yung mga puno sa mga kabundukan. Mga kapatid, mga kabahagi ka rin naman doon, huwag mong putulin yung mga puno. Subalit, ang mas gusto ng Panginoon ay spiritual. Putulin natin ang mga kasalanan sa buhay natin, mga kapatid, sapagkat dito binabanggit, siyang tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Mga kapatid, kawawa naman po tayo kung tayo ay hindi makikinig sa mga babala ng ating Diyos. Buti ng buti at magmula nung bagyong Karina at Habagat, huwag nawang mangyari na mayroon pang susunod, sapagkat ang Pilipinas ay prone sa mga natural disasters, sapagkat ang Pilipinas ay lumalakad sa idolatry, lumalakad sa homosexuality, lumalakad sa kasalanan, at itinataas pa at ipinagmamayabang ang kanilang mga kasalanan, imbis na magpakumbaba sa Diyos at humingi ng tawad sa mga ito. Mga kapatid, huwag mo nang antayin na ikaw maranasan mo mismo yung baha sa bahay mo at mga lunod kayong lahat, huwag nawang mangyari. Kaya nga po, narinito kami para warningan kayo, mga kapatid, sa mga panahon ngayon, dahil tayo po ay nasa mga huling araw na binabanggit sa Mateo 24:37, at kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Alam naman natin kung ano nangyari sa panahon ni Noah. Kahit yung mga bata, narinig na nila ata yung tungkol kay Noah. Di mas lalo na yung mga matatanda, mga kapatid, kung paano daw sa panahon ni Noah, gayon din daw ang pagparito ng anak ng tao, ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang mga senyales ng pagbabalik ng ating Panginoon ay hayagan na sa ating mga mata. Ikaw meron ka namang mata, meron ka namang pag-iisip, meron kang tenga. Gamitin mo yan. At alamin mo ang katotohanan. At ang katotohanan ito na aming pinabahagi sa inyo, mga kapatid, dahil mahal namin kayo, mga taga San Jose, sapagkat kami taga GMA din. Kaya nga po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, inuna namin itong San Jose at ang Bulihan, kung saan malapit sa aming mga bahay. Mga kapatid, siyempre unahin namin yung aming bakuran. Anong bakuran namin ng GMA? At itong San Jose, napakaraming tao dito. Hindi ko lang alam kung naranasan nyo yung matinding baha sa lugar na to noong bagyong Karina at Habagat. At huwag nawang mangyari, meron pang darating na iba pa. Huwag nawang mangyari, Lord. Alam niyo po, noong mga panahon iyon, aking napapanood sa YouTube at sa TV, yung mga balita kung paano yung mga tubig ay umaapaw sa mga bubong ng bahay, second floor, inaabot ng tubig. Dati-dati hindi naman ito nangyayari sa panahon ng ating mga lolo at lola, hindi po ba? Subalit ngayon nangyayari sa atin sapagkat gano'n na kasama ang tao sa mata ng Diyos. Mga kapatid, ang kasalanan po ang nakakapagpagalit sa Diyos upang ibigay niya ang mga ulan na ito. Ang sinasabi nga doon, ibinubugso sa lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Mga kapatid,
hindi magagawa ng tao magpaulan. Subalit mga kapatid, nung araw na yon, dahil nga sa paulit-ulit ko nakikita sa TV at sa YouTube, yung mga baha sa bansang Pilipinas, nag-pray po ang inyong lingkod na itigil na ng Panginoon yung mga pagbaha at alisin na ang bagyong Karina. Sa kabutihan ng Diyos, tayo po'y dininig ng Panginoon. After 2 hours, ang bagyo po ay tumigil. Mga kapatid, hindi mo mapapatigil ang bagyo kung ikaw ay hindi lumalakad ng Diyos. Ayon sa kalooban ng Diyos, at kung hindi ka anak ng Diyos, magiging anak ka ng Diyos kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo ng buhay mo. Pagkatapos mong humingi ng tawad. Ang sabi rito, sapagkat kaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila nagsisikain at nagsisiinom at nangakaasawa at pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Mga kapatid, nung panahon ni Noe, business as usual sa panahon niya hanggang dumating yung ulan. Ang sabi ng mga theologian, nung panahon ni Noe, hindi pa umulan ng ganong kalakas at hindi pa nila nararanasan ng ulan. Kaya, nung tinayo ni Noah ang daong o yung barko na pinagawa ng Diyos sa kanya upang kanyang sakyan at ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak, 3 anak at asawa ng kanyang mga anak, 8 tao lang ang naligtas. 8 tao lang naligtas, 8 tao lang ang nakinig sa Diyos. Mga kapatid, mapalad nga tayo sapagkat meron na tayong Biblia. Sa panahon ni Noe, wala pa yung Biblia. Kaya si Noe ay nagpapahayag lang ng salita ng Diyos sa kanila. Sinasabi lang ni Noe sa kanila, ang Diyos